Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, "Hello Ders, dapat mag-ingat si Pau at dapat isusumbong lang sa pulis. Or mag-hire lang siya ng private security at kung sino man yung dalawang babaeng sumusunod-sunod sa kanya at sumisilip-silip sa bahay niya, baka may masamang intensyon yan. Dapat hulihin at paimbestigahan at alamin kung sino man sila. Tama ang ginawa ni Pau. Isusumbong sa pulis." So, maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. Yes, tama po kayo dyan. Ang unang nilapitan ni Paula Avellino after niya pong makita at manmanan, siguro sa CCTV, na araw-araw ginagawa yun ng dalawang ale, siguro nagsumbong na siya sa pulis na pag ginawa pa nila yun, ayun na, kinausap na po ng mga pulis. Kaya kung inyong napansin sa picture po ni Paula Avellino na isinare po sa kanyang ex account, yung mga pulis po na nakasakay ng kotse, kinakausap yung dalawang ali na yun kung ano ba yung pakay nila at motibo sa pagpicture at video sa labas ng bahay ni Paulo. Kasi alam naman natin sa panahon ngayon mga kakimpaw, dapat extra ingat din dahil alam naman natin na public figure din si Paula Avellino, kaya kinakailangan talaga na masiguro yung seguridad niya. At para naman po sa mga nagtatanong kung Kimpaw fans yun, hindi naman tayo sure mga kakimpaw kung Kimpaw fans pa talaga yun. Kasi syempre nakakahiya yun sa part natin, di po ba? Na ganun yung ginagawa ng kapwa natin. Pagkakamali kasi ng isa, pagkakamali na po yan ng lahat. Kaya I think ano lang siya, mga netizen or siguro nag-iispiya lang talaga kay Paula Avellino para hanapan ng butas. Siguro mga possibility lang naman yan mga kakimpaw, ang hirap din kasing manghusga, pero syempre for safety na din, tama yung ginawa ni Paula Avellino. So maraming salamat po sa komento, Ginang Edetana Donza. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Leila Cortez. Sabi niya, "Bawat isa sa atin gustong privacy kaya nararapat lang na ireklamo mga nagvi-video lalo na sa harap ng bahay mo. Syempre, maalerto ka kapag ganun makikita mo. At obvious na sadyang target ang bahay ni Pau. Good actions, Pau. Ereklamo sa kinaukulan. Ingat lang palagi, Pau with Kimi. Both of you, laging mag-ingat." So yes, tama po kayo dyan, Ginang Leila Cortez, na sobrang importante talaga ng privacy. Kaya kung inyong mapapansin kay Paula Avellino, talagang pili lang yung sinishare niya po na mga impormasyon sa social media, 'di ba? Kasi napaka-pribado niya talagang tao. At saka yung motto niya, privacy is power talaga. So, siguro, kaya may mga ganitong personalidad na pumupunta sa bahay nila kasi gustong magsuri kay Paula Avellino kasi nga po, wala silang makuhang impormasyon kay Paulo Kaya mismo sila na yung sumusugod doon mismo sa bahay ni Paulo. So, bawal na bawal yun. Nagbibideo tayo, picture-picture, tapos ilang araw nilang ginagawa yun. Kaya si Paulo, napuno na, pinost yung picture at pagmumukha po ng dalawang ali sa kanyang social media account. So, syempre, nakakahiya yun mga kakimpaw. Sabi nga po ng ilang mga fans, para akong nilunok or nalunod sa lupa sa kahihiyan kung ganito lang din ang mangyayari. 'Di ba? Kasi nga mga kakimpaw, hindi po biro yung ginagawa nila. Pwede naman po silang magpa-picture kay Paulo, pero yung ilang araw kang susundan at mamanmanan, syempre iba po ang magiging isip ng taong makakakita sa iyo doon or mismo yung may-ari po ng bahay. Syempre magiging extra alerto na po yan para syempre malaman kung ano bang pakay ng mga taong ito. Kaya sana mga kakimpaw, wala naman pong
masamang pakay kay Paula Abilino ang dalawang ali na yon, no? Ipag-pray na lang natin. So maraming salamat po sa inyong mga komento. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga natin pag-usapan ang tungkol dito sa trending ngayon sa X. Trending po ang hashtag Kim Pao at Chowking Natcon pang 20 trending in the Philippines. And syempre, trending ang hashtag Paula Abilino kasi nga po sa nangyari kanina na pinost ni Paulo na talaga namang pinag-uusapan ngayon sa mundo na social media. Parang nasa 660k yung nag-view ng naturang post niya po dito sa X. So talagang pinag-usapan ito at syempre pinika po ito ng mga media, no, para syempre balita po nila. Sobrang nakakahiya yun mga kakimpaw, 'di ba? Kaya sana mga kakimpaw wala na pong mauulit na ganito, or sana hindi po sila mga Kimpaw fans dahil syempre kasiraan na po natin yon bilang isang Kimpaw fans na supporter ni Kim and Paulo Abilino. So eto po mga kakimpaw, ipapakita ko po sa inyo yung post ni Paulo sa X. So 313 yung nag-comment, yung nag-reshare, nag-repost 893, yung reaction 6.6k ha, and syempre yung nakakita 643k. Ito po ay ilang oras pa lamang kakapost pa lang kanina, ganyan na po agad yung inani na reaction. So ibig sabihin, kalat na kalat sa mundo ng social media. Ngayon, marami po nagtatanong mga kakimpaw kung ano kaya daw yung reaction ni Chinita Princess dito sa ginawa or sa pinost ni Paulo Abilino. So para sa akin, sa ganang akin lang naman mga kakimpaw, syempre, mag-aalala po si Kim Chu niyan sa seguridad ni Paulo Abilino na merong nagmamanman, may nag-iispiya, may mga sumusunod-sunod na dalawang ali, di ba? Di natin alam kung ano po talaga yung motibo or pakay ng dalawang ali na yon na kumukuha po ng impormasyon ni Paulo Abilino. Siyempre, andun yung concern ni Chinita Princess. Kilala naman natin si Kim Chu, hindi po ba? Na lagi po yan na nakaalalay din kay Paulo Abilino. Lagi din niyang concern at nagpapakita po talaga ng pag-alala dito kay Paulo. So, mutual naman po sila parehas, 'di ba? Ng mga nararamdaman nila mga kakimpaw. Kaya, feeling ko mga kakimpaw, nag-aalala din si Chinita Princess sa nangyari po kay Paula Abilino ngayon. And malay mo mga kakimpaw, si Kim pa yung nag-push na ipamonitor mo yan sa kapulisan nang sa ganun sila mismo yung lumapit sa dalawang ali na yan at malaman kung ano ba talaga yung kanilang kailangan kay Paula Abilino. At sana nakapag-explain naman po ng ayos itong dalawang ali na to na sunod ng sunod kay Paula Abilino. 'Di ba? Ano kaya yung motibo nila mga kakimpaw? Balak nga lang kaya nilang makita si Chinita Princess na pumupunta kay Paula Abilino kaya sila ganon? Or may iba pang motibo? Well, malalaman naman siguro natin yan mga kakimpaw sa ngayon. Magmatiyag lang muna tayo kung ano ba talaga ang susunod na aksyon ni Paulo sa pangyayaring ito. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.